so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. Sampan na mabali papunta tama. Alo pag wine na nag-alala mo tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. I'd save more, live better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Ayun po magandang umaga po sa ating manonood. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Katropang Group. Ako naman po si Katropang Boy. At kami ang inyong makakasama ngayong umaga para sa OLP on Air. So, una sa lahat, i-greet muna natin ang ating mga key officers dito sa Region 5. Region 5. Ang ating bagong Regional Director, napaka-snappy sir. Fire Chief Superintendent Junito F. Maslang sir. Morning po. good morning sir. At ang aming Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall. Sir, good morning. Ang ating ding Assistant Regional Director for Operation, ang napakabait na ating Ma'am's Arts Senior Superintendent Bernadette D. Madrid. Ma'am, good morning po. At syempre, ang aming RCS, Fire Senior Superintendent Emily Endoma. Good morning po, ma'am. At dyan po sa iba naming kasamahan, Senior commissioned officers at mga junior commissioned officers, at kasama naming non-commissioned officers sa regional office. Good morning din po sa Provincial Fire Marshal po namin na si Superintendent Jerickson P. Miraflor. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Provincial Office. At syempre sa ating Legazpi City Fire Marshal, Senior Inspector Kevin T. Marquez sir. And sa mga kasama namin dyan sa Legazpi City Fire, good morning sa inyo lahat, ma'am and sir. So yun. So ano ang topic natin ngayon sir? Katropang Boy. So ngayon, magbabahagi lang po tayo na ngayon ng mga tips para maiwasan ng sunog. So kasi yung mga nakaraang ngayong buwan, meron tayong May mga naganap sunog. na sunog, at
Sad to say, meron tayong casual. Casual yan po. Nakakalungkot. So may dalawang sugatan doon at yung malungkot dun ay meron tayong Dalawang namatay. dalawang namatay. So, anong mga dapat natin gawin in case magkasunog? So, first, alert others and find your way out. So, yun. So, napaka-importante nito. Po yan. So, kung mga tulog, gisingin po natin and maghanap po tayo ng daan palabas. Yan. So, wag na po tayo babalik sa sunog po pag may naiwan tayong gamit. Ito po, evacuate immediately and assist po yung mga nakakatanda natin at yung mga bata para mag-guide sila ng maayos palabas. So, yan po yung kanina sabi ni Katropang Jude. Wag na pong babalikan yung mga naiwan na gamit or mahahalagang kagamitan kasi mas importante pa rin yung buhay natin. So, yan din talaga sir yung mga dahilan kung bakit meron iba talaga na disgrasya kasi pinalikan nila yung gamit nila. Yan. Tandaan po natin na yung gamit, pwede lang po natin yun makuha ulit pero yung buhay po, iisa lang. Yan. So, pag na-trap po kayo sa loob, yun po, mahirapan din po kaming ma-rescue kayo and ang worst pong mangyari is masuffocate po kayo and yun po yung mag-cause ng kamatay. So next po, kung madami na pong usok sa bahay, na susunog na lugar, tandaan po natin lagi na stay low. So ang usok po paakyat po yan. So sa baba po mayroon pang oxygen. So kailangan po nating mag-stay low. Crawl through the smoke. So yun po, gagapang po tayo hanggang makalabas po tayo sa At ugaliin po natin na gamitin ang fire exit. Kasi ang mga Pinoy may ugali na kung saan kung saan pumasok, doon din lalabas. Kaya palagi nating tandaan na kapag may mga emergency na katulad ng sunog or kaya lindol, palagi ugaliin natin na gamitin ang fire exit. So, i-familiarize din natin yung lugar. So, kung dyan kayo nagtatrabaho, sa mga building na yan, i-familiarize nyo yung mga fire exit. So, para kung magkaroon ng emergency, alam nyo po kung saan kayo dadaan. So, after naman ng evacuation is, sabi rito, may tips din na kung kayang labanan yung apoy, maliit pa ito at kaya nyo, meron kayong gamit katulad ng fire extinguisher, is pwede nyo itong labanan gamit ng fire ex. Pero kung hindi naman at ito ay malaki na, tumawag lang sa hotline namin sa BFP, sa Legazpi BFP, or kaya kung hindi nyo alam yung hotline number namin is dial po lang ang 911. So, tandaan po natin yung fire extinguisher is first aid firefighting equipment siya. So, ginagamit lang siya sa maliit na apoy. So, pag malaki na po yung apoy, wag nyo na pong pilitin na apulahin ito. So, baka po kayo lang yung ma-disgrasya. And next po, leave. Do not waste time on social network. So, yun po. Pag may sunog po, wag po muna tayo mag-video. So, tawag po muna kayo sa amin sa 911 and sa hotline po namin, yan po nakalagay po sa screen, Legazpi City Fire Station. Yan, 0919-992-5484. Yan po ang hotline ng Legazpi City Fire Station. So, dyan tayo medyo nagkaka-problema, no? Kasi Yung iba nagla-live muna bago tumawag sigaw sa live na pumbero. So, yun nga po. Kaya sayang po every second count. So, tandaan po natin every 30 seconds po, nagdoble yung laki ng apoy. Napaka-importante po ng segundo po. Yeah. So, ang early detection po sa BFP ay napaka-importante kasi dyan po depende kung gaano kami kabilis sa pag-respond. Yun. Next tayo, natin ipahalagan ang buhay at ari-arian. So, ito po, sundin ang mga sumusunod na pag-iingat. So, ang una, itong mga tips po to sa mga bahay, okay? So, ang una po, palaging bantayan ang mga lutuin, lalo na ang mga pinipritong pagkain. Siguraduhin nakapatay ang apoy sa kalan pagkatapos magluto o
iiwan ng kusina. So, marami pong ano nito kasi 'di ba tayo ngayon katropang boy, busy tayo ay mahilig ng ibas mag-cellphone. So, Opo, pag nagluluto, Naluto. mag-cellphone muna. Mag-cellphone. Minsan nakakaligtaan, nasusunog na yung niluluto nila yan. So, yan po ang iwasan po natin kasi isa po yan sa cause ng sunog. Lalo na po yung mga nanay at tatay, nanay at mga asawa natin na pag minsan nakakalimutan pag habang nagpapakulo is magsi-cellphone nila. At minsan nakakalimutan nilang balikat na meron pala sila na niluluto. Isa pang tips, kapag napansin ng umuusok na ang mantika, kawali, huwag na muna itong lagyan ng pagkain o anumang patayin agad ang kalan at hayaang lumamig ito ng konti bago ulit simulan ang pagluluto. Yan isang fire safety tips na galing dito sa amin dito sa PFP na huwag natin basta lalagyan ng linuluto yung mainit na mantika kasi pwede po yan mag-apoy kasi sa sobrang init is tatalsik po yung mga mantika na pwedeng mapunta doon sa apoy at simula ng sunog. Tapos next, huwag bubusan ng tubig ang pinipritong pagkain. Kung sakaling itong umapoy, takpan agad ng kawali ng takip nito o di kaya ang basang tela o basang. So ito po, napaka-importante kasi merong mga nakita ko dating video na pag nasusunog na yung niluto, bubusan ng tubig. Ang mangyayari po niyan, mas lalo pong lalaki yung apoy. Ayan. So ang gawin po natin, takpan po natin ng kung meron po kayong malaking pangtakip, takpan po yung niluluto and patayin po yung gasol. So kung wala naman po kayong pantakip, basa pong tela, takpan po natin yung and huwag po kakalimutan lagi na patayin yung gasol. Ito naman po, isang mga fire safety tips sa paggamit ng mga extension wires. So, maging maingat sa inyong mga electrical connection. So, number 1 po is pangunahing sanhi ng sunog ang overload. So, butas o gasgas sa mga wires, maluwag na switch o receptacles, overheated na wire at taksakan, dumi at alikabok sa loob ng mga saksakan, maging mga mantika na maaaring makapasok. So ito po palagi nating ugaliin yung katropang yun na pag-check sa ating mga electrical extension wires or connection. Kasi diyan rin nagsisimula yung sunog, lalo na kapag nag-overload yung diba dito sa atin kasi yung tinatawag natin na octopus wiring yan. octopus So, wiring iwasan or nyo connection. po yun kasi yun din po yung nagkakos ng sunog. Kasi po yung mga extension wire po natin, may load lang po yan na kaya, lalo na yung mga maninipis lang yung wire. Yan, may load lang siyang kaya and pag nasobrahan po yun, sobrang iinit na po yan and yun na po yung magkakos ng apoy and sunog. So next po, kumpunihin ang anumang sira sa mga koneksyon at huwag nang gamitin pa ang mga appliance na may sira o depektibo. Patingnan ng iyong mga electrical wiring sa professional electrician kada 4 na taon. So yun po, kapag may mga sira na po yung appliances natin, huwag na po natin pilitin na gamitin. Yan. So, Yung iba, kahit yung mga, yun nga, sabi nila na may iba na yung tunog, lalo ng electric fan, pinipilit pa rin gamitin. So, ano po natin yan? Safety po muna. safety first. Mas kahit po kumuha tayo ng mga professional electrician, kahit po magbayad tayo ng kaysa po masunog yung bahay nyo, mas mahal po yung mas grabe yung mawawala sa inyo pag nasunog po ang bahay. So, katulad ng meron tayong example yung mga nagtitipid lalo na sa electric fan na pag sumabog yung thermal fuse nila, ang gagawin is dinedirekta na lang nila na wala na pong protection yung appliances nyo. Pag ganun po is pwede pong mag-cause yan ng overheat at hindi po yan hindi mamamatay yung hindi po kusang mamamatay yung electric fan kasi yung fuse nyo ay wala na. Tinanggal na nila. Mag-ingat po tayo at ipaayos po natin yan sa marunong po talaga.
Number 3 naman is maging mapagmatsyag sa faulty wiring. Ito ang pangunahing sanhi ng sunog. Palatandaan, patay sinding ilaw, spark sa mga koneksyon, pag-init ng wire, plug o outlet, kulay, sunog o pangingitim ng mga switch o saksakan, pagpusok at palaging pag-trip ng mga circuit breakers, ang biglang pagbalik ng kuryente matapos ang mahabang brownout ay maaaring magdulot ng circuit shock o overload kapag nakabukas ang inyong linya. So, ayun So, sabi daw, faulty wiring yung number 1 na pangunahing sanhi ng sunog. So, totoo po yan. So, palaging ugaliin rin natin na i-check yung mga drop wires natin. So, ito po, nagbigay kami ng tips ng mga Electrical. mga palatandaan sa faulty wiring. Tapos dito na sa atin, madalas ang brownout, di ba? Yan. Oh, yeah. So yun ang So, overload talaga ang problema. So yung biglang pagbalik ng kuryente, yung power surge. So kung mag-brownout, kung may oras, tanggalin muna natin yung mga saksak ng mga appliance natin para iwas din masira. O kaya, pwede rin patayin yung breaker. Ibaba mo na yun. para mas Sigurado. So next, ito naman, sa mga, pero bira naman na siguro yung gumamit ng kanila sa atin, no? Kahit pag brownout, meron tayong mga emergency light. So ito, pero sa may mga... papalapit na yung mga typhoon season natin. So, Yan. talagang hindi na ito may iwasan. mga brownout. So ito mga tips ma'am, iwasan din ang ipatong sa karton, plastic o kahoy na patungan ang mga nasindihang kandila. Ilagay ang mga ito sa lugar na madaling mapansin at makita. So, wag niyo po, pag nagsisindi po tayo ng kandila, wag po natin siyang ilagay sa malapit sa mga bagay na pwedeng masunog. Yan. So, yan sa So, katulad kortina, ng mga kortina. damit. Yan. So, yan din po ang nagiging cause ng ng sunog. sunog. So, kung maggagamit po kayo ng kandila, is pwede kayong maglagay ng tasa na may tubig. Yun. Para So, kung maubos siya is kusa na lang po siya mamamatay. Hindi siya basta-basta po matutulog. Then, iwasan din po natin siyang abot ng mga, lalo pag may mga kasama po tayong bata sa bahay, alam naman po natin yung mga bata, may hilig po yan sa paglaro at yung mga bagay. Yung curiosity nila kasi mga bata pa. So, yun po, being mindful po tayo sa mga ganyang bagay. So, lagay po natin siya sa mga hindi naabot. So, ito rin. Number 4. So, palaging inspeksyonin ang hose ng inyong LPG. So, ito po, fire safety tips sa paggamit ng LPG. At kung para masiguro nating walang leak ang ginagamit nating LPG. Sa LPG, para i-check lang kung may butas or gas-gas o pagkaluma na maaaring maging sanhi ng leaks. So, siguraduhin nakapatay ang valvula o yung valve ng tangke pagkatapos magluto o bago matulog o umalis ng bahay. So po sa LPG lang po is ang tips namin is palagi wag po kayong magpapanik. Maging kalmado lang kasi kung butas lang naman yung hose is pwede nyo po yung isara lang yung valve. Tapos palitan po natin yung hose. Yung hose yan. So, i-check po palagi rin yung hose kung marami ng talsik ng mantika. Kasi dyan naaakit yung mga kaibigan natin. Daga. So, ngaangat yan. Kaya palagi pong i-check at palaging panatiliing malinis ang ating yan. Tapos kung may leak naman po yung gasol nyo or yung sa hose, much better po na ilabas po natin yung tangke po natin sa open space. Yan. Tapos tawag po kayo sa amin to check din po yung tangke nyo kung safe po na ipasok ulit yung gamitin. So yan po kasi mas delikado na po pang yung naglilik na LPG. So kaysa, maamoy nyo naman po yan. So karamihan po sa atin alam naman po yung amoy po ng LPG. So para po yan na bulok na itlog. So yan po yung maamoy nyo kapag naglilik.
Yan, so ito na po yung number 5. Kung sakaling masunog o mag-apoy ang hose ng inyong LPG ay huwag mataranta. So yun, ito yung cause talaga ng sunog, yung pag natataranta. So hindi alam ang gagawin. So actually sa OLP, iba yung nagbabarangay-barangay kami. Tinuturuan pa rin na, actually pero tinuturuan pa rin namin sila ng gagawin pag nasusunog yung LPG. So at least may knowledge sila. So takpan ng basang-basahan ang bahagi na nag-aapoy at mabilis na i-off ang valvula ng tangke. So yun po. So hindi naman po yan agad sasabog. Pag hindi po yan na-reach yung sobrang yung heat level niya. So kuha po tayo ng basang towel na malaki and takpan lang po yung nag-aapoy na part ng hose o ng tangke and isara po natin yung valve. So titigil na po yan na apoy. Yan po yan po talaga pinapaalala po talaga namin na maging kalmado lang in case na mag-apoy yung LPG. Kasi kapag napabayaan niyo po talaga yan, is wala po yan na nagpatay or na alisin yung pusa, yung authorities. Pag minsan nga, mas maganda kung may fire exit, ano? Kasi kaya naman patayin ng fire exit yung LPG kung natatakot kayong lapitan yung LPG. Pero dapat marunong din sila gumamit ng fire exit. So madami rin kasi may fire extinguisher pero hindi marunong gumamit. Yun so, talaga kaya din nag-iikot din kami, so intensive talaga yung lecture natin, sir, no? Opo. So, yung para talaga makaka-share tayo ng knowledge sa mga taong para magkaroon din sila ng kaalaman para sa pagpatay ng apoy. maganda talaga yung programa ng BFP, yung Plan Ligtas na Babayanan. Kasi nakakapunta po kami sa mga barangay. Kahit sa isipin mo sir, first time ko makarating mga barangay ng Kagbakong, yung pinakadulo, Buena Vista, San Francisco, so yun. So medyo malalayo po na lugar na yun. Namin. Medyo matatagalan po yung responde namin dyan. Kaya maganda po na at least nakakapunta kami sa mga barangay na malalayo. Para sila din, bago kami nag-start na sila mag-apula ng apula. So, ang mangyayari po is sila po ang magiging First responder sa aso. So, siguro isama na natin to yung sa fire extinguisher. Fire extinguisher kasi may oras pa naman. So, tandaan lang po natin yung acronym na TPAS. So, twist the pin and pull the pin, and A is for aim the nozzle at the base of the fire. S is squeeze the lever slowly and sweep from side to side. So yan lang po ang ating tatandaan, yung TPAS. Kapag naman nakalimutan natin, tignan lang natin yung description doon sa FireX. Meron din doon na instruction. May guide naman doon kahit makalimutan nyo yun. So, yun. So, ngayon, siguro, pwede na tayo magtapos. So, tandaan lang po, paghahanda sa sunog ay sa inyong tahanan simulan. Dapat po sa bahay talaga, dapat nasa disiplina rin nyo po yan. So, lahat po ng mga bagay na pwedeng masunog or pwedeng mag-cause ng sunog, tanggalin po natin sa bahay or itago po natin sa tamang lugar. So, good housekeeping. Yun. So, katropang boy, sige. Siguro, sana may nakuha kayo sa aming napag-usapan ngayong umaga sa mga fire safety tips. So, ako po si Katropang Boy. At ako po si Katropang Jude. sa susunod ulit po na BFP OLP on air. So, magandang umaga po ulit sa inyo. Ingat po tayo. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check.
need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso, quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.